Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapuso at taga-subaybay ng ating channel. Handa na ba kayong pakinggan ang isang kwentong magpapatunay na ang puso, gaano man kasugat, ay may kakayahang muling magmahal? Sabi nila, may mga pagkakataong ang itinuturing nating kanlungan ang siya palang magiging simula ng pinakamalaking unos sa ating buhay. At paano kung ang taong inakala mong sisira sa'yo ang siya palang dahan-dahang bubuo sa mga nawasak mong pangarap? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kwentong pinamagatang Ang Ating Tahanan. Ang marangyang itim na sasakyan ni Kaylan Alon de Villa ay dahan-dahang tumigil sa harap ng isang maliit na bahay bakasyunan na yari sa kahoy. Ang tunog ng makina nito ay tila isang ingay mula sa ibang mundo, isang pambabastos sa katahimikang bumabalot sa baryo Amihan. Sa pagbukas ng pinto, isang sapatos na gawa sa mamahaling katad ang unang lumapat sa maputik na lupa. Napangiwi si Kaylan. Ito na ba talaga ang lugar na sinasabi ng kanyang doktor na magbibigay sa kanya ng kapayapaan? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya, kasabay ng bahagyang pagkirot sa kanyang dibdib. Isang paalala ng araw na yon kung kailan halos bumigay ang kanyang puso dahil sa walang katapusang trabaho at sa bigat ng kalungkutang matagal na niyang dinadala. Ang kailangan niya ay katahimikan, isang lugar kung saan ang tanging maririnig niya ay ang sarili niyang paghinga at ang ihip ng hangin. Hinawakan niya ang seradura ng pinto ng bahay pahinga-hininga. Pag-aari ito ng kanyang pamilya, isang lugar na matagal nang nakalimutan. Ngunit ngayon, ito na lang ang natitira niyang takbuhan. Sa pagpihit niya ng pinto, hindi amoy ng lumang kahoy o sariwang hangin ng probinsya ang sumalubong sa kanya, kundi ang amoy ng piniritong isda, ng pawis, ng kahirapan. Ang kanyang mga mata, na sanay sa kaayusan at karangyaan, ay sinalubong ng isang magulong sala. May mga damit na nakasampay sa isang sulok. Isang lumang laruang kotse na yari sa lata ang nakakalat sa sahig. Nagsalubong ang kanyang mga kilay, napatigil ang kanyang paghinga. Ang santuwaryo niya ay may nakatirang iba. Mula sa kusina, isang babae ang lumabas, may hawak na sandok. Payat ito, balingkinitan, at bakas sa mukha nito ang pagod at pag-aalala. Nang makita siya nito, nanlaki ang mga mata nito sa gulat at takot. Sa likod nito, sumilip ang dalawang maliliit na bata, isang babae at isang lalaki na nagtatago sa palda ng kanilang ina. "Sino ka?" Ang boses ni Kaylan ay malamig, walang emosyon, ngunit puno ng awtoridad. Bawat salita ay tila isang matulis na yelo. Ang babae ay napalunok. Ako po si Ning, luningning sinag po." "Anong ginagawa mo sa pamamahay ko?" tanong ni Kaylan. Ang kanyang tingin ay lumibot sa kabahayan, hindi maitago ang pagkadiri. "Pasensya na po, Ginoo." Nanginginig ang boses ng babae. "Wala po kaming ibang matuluyan. Ang asawa ko po, namatay po siya sa isang aksidente. Pinalayas po kami sa inuupahan namin." Hindi na tinag si Kaylan. Ang kwento nito ay hindi niya problema. Ang problema niya ay ang ingay, ang gulo, ang pambabastos sa kanyang katahimikan. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ang mga daliri niya ay handa ng i-dial ang numero ng pulis. "Pakiusap po, Ginoo." Pagmamakaawa ni Ning. At sa unang pagkakataon ay may mga luha ng namuo sa kanyang mga mata. "Bigyan niyo po kami ng kaunting panahon. Kahit ilang araw lang po. Aalis din po kami." Tumigil ang daliri ni Kaylan nang marinig niya ang isang mahinang pag-ubo. Ang maliit na batang lalaki sa likod ng ina nito ay umuubo. At sa bawat ubo nito ay tila kumikirot din ang puso ni Kaylan. Isang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Ibinalik niya ang cellphone sa kanyang bulsa. Tinitigan niya si Luningning mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata
ay tila isang hukom na nagbibigay ng hatol. May awa ba siyang nararamdaman? Wala. Ang nararamdaman niya ay inis. Pagkainis sa sitwasyong ito na sumisira sa kanyang plano. Hindi ako pulis at wala akong panahon para sa drama ninyo, mariin niyang sabi. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Tumingin siya sa kalendaryong nakasabit sa dingding. 10 araw. Napatingin sa kanya si Ning. May pagkalito sa kanyang mga mata. 10 araw. Ulit ni Kaylan. Ang bawat salita ay malinaw at pinal. 10 araw lang ang meron kayo para umalis dito. Pagkatapos noon, ako na mismo ang tatawag ng pulis para kaladkarin kayo palabas. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tinalikuran niya ang mag-iina, dinala ang kanyang mga gamit sa nag-iisang kwarto sa itaas at isinara ang pinto ng malakas. Ang kalabog na yon ay isang mensahe. Ang kanilang mundo at ang kanyang mundo ay hindi kailanman magtatagpo. Ang bawat pagsikat ng araw sa Baryo Amihan ay dati-rating isang biyaya para kay Luningning. Ngunit ngayon, ang bawat sinag na tumatagos sa manipis na kortina ng bahay pahinga-hininga ay tila isang paalala. Isang paalala na nabawasan na naman ng isang araw ang palugit na ibinigay sa kanila. 9 na araw na lang. Nagluto siya ng sinangag at pritong galunggong. Ito ang tanging pagkain na kaya niyang ihanda mula sa kaunting perang natitira sa kanyang bulsa. Ang amoy nito ay simple, pampamilya, ngunit sa isip niya, ito ay amoy ng kahirapan. Maingat niyang ginising ang kanyang mga anak, sina Bituin at Araw, at pinakain sila sa maliit na mesa sa kusina. Mama, bakit po tayo bumubulong? Tanong ni Bituin. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala na hindi angkop sa kanyang edad. Hinaplos ni Ning ang buhok ng anak. Dahil may bisita tayo anak at ayaw natin siyang maistorbo. Ang bisita na yon ay si Kaylan, ang hari sa sarili niyang kastilyo habang sila ang mga pulubing nakikisilong. Bandang 8:00 ng umaga, isang motorsiklo ang huminto sa tapat ng bahay. Isang delivery boy ang may dalang malalaking paper bag na may logo ng isang mamahaling restaurant sa bayan. Kinuha ito ni Kaylan nang walang imik at dinala sa kanyang silid. Ilang sandali pa, ang amoy ng masarap na bistek at buttered vegetables ay kumalat sa hangin, humalo sa amoy ng kanilang piniritong isda. Napalunok si Ning, hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang mga anak na tahimik na nakatingin sa direksyon ng hagdan. Kinahapunan, habang nagwawalis si Ning sa bakuran, isang matandang lalaki na may salakot ang lumapit sa bakod. Magandang hapon, Ineng. Bati nito. Ang nangiti nito ay nagpapakita ng mga kulang-kulang ng nangipin. Ako si Lino, kapitbahay ninyo. Bago kayo dito, ano? Magandang hapon po. Magalang na sagot ni Ning. Nakikitira lang po kami. Abay, ayos lang yan. Ang mahalaga, may masisilungan, sabi ni Mang Lino, sabay silip sa loob ng bahay. Nariyan ba si Sir Kaylan, ang apo ng mga De Villa? Akalain mo nga naman, pagkatapos ng maraming taon, may tao na ulit dyan. Sakto namang lumabas si Kaylan upang magpahangin. Suot ang mamahaling polo shirt at shorts. Ang itsura niya ay hindi talaga bagay sa simpleng baryo. Sir Kaylan, masiglang bati ni Mang Lino. Ako po si Lino. Kung may kailangan po kayo, katok lang kayo sa kabilang bahay. Kamatis, sili, talong. Sagana tayo dyan. Tiningnan lamang ni Kaylan ang matanda. Tumango ng bahagya at akmang tatalikod na sana. Ngunit bago pa siya makalakad, aksidenteng natabig ni Bituin na naglalaro ng habulan kasama si Araw, ang isang maliit na paso ng bulaklak na nakapatong sa isang lumang silya. Isang malakas na lagabog ang umalingaw-ngaw ng mabasag ito sa sementadong sahig. Natigil ang lahat. Nanigas si Ning sa kanyang kinatatayuan. Ang walis ay nabitawan. Si Bituin ay napaiyak sa takot.
Malamig ang mga matang lumapit si Kaylan at tiningnan ang mga basag na piraso ng paso. Hindi ito ordinaryong paso. Ito ay isang antigong banga na palamuti. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmura. Ang ginawa niya ay mas masakit pa. Tumingin siya kay Ning. Ang kanyang muka ay walang mababakas na anumang emosyon. 8 araw, sabi niya. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Pagkatapos ay tinalikuran niya sila at pumasok muli sa loob ng bahay. Gumuho ang mundo ni Ning. Ang isang araw na yon ay kasing halaga ng ginto para sa kanya. Gabi-gabi, kapag tulog na ang kanyang mga anak, palihim siyang lumalabas. Nagbabaka sakaling may mahahanap na trabaho, kahit maglaba, maglinis ng bahay, o tumulong sa bukid. Ngunit ang Baryo Amihan ay maliit lamang at lahat ay may kanya-kanyang pinagkakakitaan. Lagi siyang umuuwing bigo. Sa ikalawang gabi, matapos ang insidente sa paso, umupo siya sa isang malaking bato sa ilalim ng puno ng mangga sa bakuran. Doon, sa dilim, kung saan walang makakakita, hinayaan niyang tumulo ang kanyang mga luha. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na niya kaya. Ang takot, ang pagod, ang kahihiyan, lahat ay nagsama-sama. Humahagulgol siya ng walang tunog, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Hindi niya namalayan, ang pinto sa itaas ay dahan-dahang bumukas. Si Kaylan, na hindi makatulog dahil sa Sa ingay ng sarili niyang isipan, ay lumabas para sana damhin ang lamig ng gabi. Ngunit natigilan siya. Mula sa kanyang kinatatayuan sa balkonahe, kitang-kita niya ang babaeng palaging matatag at palaban sa umaga, na ngayon ay durog na durog at umiiyak na mag-isa sa gitna ng kadiliman. Sa unang pagkakataon, mula nang dumating siya, ang batong puso ni Kaylan Alondevilla ay nakaramdam ng isang bahagyang pagtibok. Hindi mapakali si Kaylan sa kanyang kama. Ang imahe ni Luningning na umiiyak sa dilim ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Hindi ito awa. Iyon ang sinasabi niya sa sarili. Isa itong istorbo. Ang kalungkutan ng babae ay isang ingay na sumisira sa katahimikang binayaran niya. Ngunit gaano man niya subukang kumbinsihin ang sarili, may kung anong kumukurot sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Kinaumagahan, mas maaga siyang nagising. Ang karaniwang delivery ng pagkain mula sa bayan ay dumating. Habang inaayos niya ang pagkain sa kanyang mesa sa itaas, natigilan siya. Naalala niya ang amoy ng galunggong kahapon, ang mga mukha ng mga bata. Bumuntong hininga siya, tila may isang mabigat na desisyong ginagawa. Kumuha siya ng isang supot ng bagong pandesal, isang garapon ng palaman, at ilang mansanas mula sa kanyang mga pinamili. Dahan-dahan siyang bumaba. Naabutan niya ang mag-iina na nag-aagahan ng lugaw na halos tubig na lang ang laman. Walang sabi-sabing inilapag niya ang mga pagkain sa kanilang mesa. Nag-angat ng tingin si Ning. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pag-aalinlangan. Para hindi masayang, maikling sabi ni Kaylan, iwas ang tingin. Masyadong marami ang in-order ko. Hindi na niya hinintay ang pasasalamat nito. Agad siyang lumabas ng bahay at naglakad-lakad sa may kakahuyan. Nagpapanggap na bahagi iyon ng kanyang pang-araw-araw na ehersisyo. Ngunit ang totoo, tumatakas siya sa kakaibang pakiramdam ng hiya at kagalakan. Hindi niya matiyak. Pagbalik niya, malinis na ang mesa. Nakita niya mula sa bintana si Ning na tinuturuan si Bituin na magsulat sa isang lumang kwaderno. May isang dignidad sa bawat kilos nito, isang katatagan na hinangaan niya sa kabila ng kanyang sarili. Sa gitna ng kanyang pagmamasid, isang malakas na tunog ng pagputok ang narinig mula sa kusina. Sinundan ng isang sigaw ni Ning. Agad na napasugod si Kaylan sa loob. Anong nangyari? Ang sahig ng kusina ay puno na ng tubig. Isang lumang tubo sa ilalim ng lababo ang pumutok at walang tigil ang pag-agos ng tubig mula rito. Si Ning ay basang-basa, sinusubukang takpan ng butas gamit ang isang basahan, ngunit wala itong silbi.
Ang main switch ng tubig, saan nakalagay? Sigaw ni Kaylan, ang kanyang pagiging CEO ay lumabas sa oras ng krisis. Hindi ko po alam. Natatarantang sagot ni Ning. Lumuhod si Kaylan. Hindi alintana ang mamahalin niyang pantalon na nababasa. Sinubukan niyang ikutin ang isang valve, ngunit mas lalo lang lumakas ang tulo. Napamura siya sa ilalim ng kanyang hininga. Ang isang taong kayang magpatakbo ng 1 bilyong pisong kumpanya ay walang kaalam-alam sa simpleng pag-aayos ng tubo. Teka po, sabi ni Ning. Sa likod bahay, mayroon doong main valve. Ang asawa ko, tinuruan niya ako dati. Mabilis siyang tumakbo palabas. Ilang sandali pa, humina ang agos ng tubig hanggang sa tuluyan itong tumigil. Naiwan si Kaylan na nakaluhod sa basang sahig, napapalibutan ng gulo. Nang bumalik si Ning, nagkatinginan sila. At sa unang pagkakataon, walang tensyon, walang galit. Isang pagod na pagkilala lamang sa problemang kailangan nilang harapin ng magkasama. Nagsimula silang maglinis. Si Kaylan ang nag-igib ng tubig palabas gamit ang timba, habang si Ning naman ang nagpunas ng sahig. Walang nagsasalita. Ngunit sa kanilang sabay na pagkilos, isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila ang unti-unting gumuho. Habang nagpupunas, biglang lumapit si Araw, ang bunsong anak ni Ning. May hawak itong isang maliit na dilaw na bulaklak na pinitas nito mula sa damuhan. Iniabot nito ang bulaklak kay Kaylan. Natigilan si Kaylan. Tumingin siya sa bata, pagkatapos ay sa bulaklak. Hindi siya sanay sa ganitong mga bagay. Ang mga regalong natatanggap niya ay mga mamahaling relo o bote ng alak. Pero isang bulaklak? Nag-aalangan. Kinuha niya ito. Ang maliliit na daliri ng bata ay dumampi sa kanyang kamay. Isang mainit na kuryente ang tila gumapang sa kanyang buong katawan. Sa salamat, nauutal niyang sabi. Ngumiti ang bata, isang ngiting puro at walang mali siya. Nang matapos silang maglinis, umupo si Kaylan sa isang upuan sa sala. Pagod. Hawak pa rin niya ang maliit na bulaklak. Tinitigan niya ito, isang bagay na simple, walang halaga. Ngunit sa sandaling iyon, ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Sa gitna ng katahimikan, tumunog ang kanyang cellphone. Ang pangalan sa screen ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Ricardo Salcedo, ang pinsan niyang laging may dalang gulo. Sinagot niya ito. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at puno ng sarkasmo. Kamusta ang bakasyon mo sa probinsya, kuya? Huwag mong kalimutan ang board meeting sa 1 linggo. Marami na ang nagtatanong kung nasaan ang ating mahal na CEO. Biglang nanlamig ang pakiramdam ni Kaylan. Ang kaunting kapayapaan na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho. Pinalitan ng pamilyar na bigat ng responsibilidad at ng panganib na nag-aabang sa mundo na pansamantala niyang tinalikuran. Ang insidente sa tumagas na tubo ay nag-iwan ng kakaibang pagbabago sa hangin sa loob ng bahay pahinga-hininga. Ang dating matalas na tensyon ay napalitan ng isang maingat na katahimikan. Hindi na sila nag-iiwasan ng tingin. Mayroon ng maliliit na tango ng pagbati sa umaga at mga simpleng salamat na binibitawan. Isang gabi, habang abala si Kaylan sa pagbabasa ng mga email sa kanyang laptop, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Isang malakas na kulog ang narinig sa malayo at ang buong baryo amihan ay binalot ng kadiliman. Brownout. Narinig niyang bulong ni Ning mula sa kusina. Narinig ni Kaylan ang pag-iyak ni Araw na marahil ay nagising at natakot sa dilim. Narinig niya ang mahinahong boses ni Ning na pinapakalma ito. Ilang saglit pa, isang maliit na liwanag ang gumapang mula sa kusina. Si Ning, may hawak na kandila, ay lumitaw. Ang anino niya ay sumasayaw sa mga dingding. Ayos lang po kayo, Sir Kaylan? Tanong niya. Ang boses ay malumanay. Tumangulang si Kaylan. Isinara ang kanyang laptop. Ang dilim ay pumilit sa kanyang bitawan ng trabaho. Umupo si Ning sa sahig malapit sa kanyang mga anak na ngayon ay gising na pareho. Naglatag siya ng banig at doon sila umupo. Ang liwanag ng kandila,
ang tanging nagbibigay buhay sa kanilang mga mukha. Hindi inaasahan ni Kaylan, nagsalita si Bituin. "Tito Kaylan, halika po dito para maliwanagan din po kayo." Nag-alinlangan si Kaylan, ngunit may kung anong puwersa sa paanyaya ng bata na hindi niya matanggihan. Kumuha siya ng isang upuan at inilapit sa kanila. Menjaga-jarak na sapat upang hindi maging awkward. Sa gitna ng katahimikan na binabasag lamang ng tunog ng mga kuliglig sa labas, nagsimulang magkwento si Bituin. Alam niyo po, si tatay, hindi po siya takot sa dilim. Sabi niya, kapag brown out daw po, mas maganda raw tingnan ang mga bituin sa langit. Napatingin si Kaylan sa labas. Totoo nga, dahil walang ilaw sa buong baryo, ang kalangitan ay puno ng libo-libong kumikinang na bituin. Isang tanawing kailanman ay hindi niya makikita sa syudad. Mahusay po siyang karpintero. Pagpapatuloy ni Ning, ang kanyang boses ay malambing, puno ng pangungulila. Ang pangarap niya, maipagawa itong bahay na tinitirhan namin dati. Gusto niya, matibay daw, para kahit gaano kalakas ang bagyo, hindi kami magigiba. Tumigil siya, napalunok. Pero hindi na niya natapos. Nakinig lang si Kaylan. Sa unang pagkakataon, hindi niya tinitingnan si Ning bilang isang problema o isang squatter. Nakikita niya ang isang babaeng nagmahal at nawalan. Isang inang nagsisikap na buuin ang mga pira-pirasong naiwan. "Ikaw po?" biglang tanong ni Ning. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, kumikinang sa liwanag ng kandila. "Hindi po ba kayo nalulungkot? Mag-isa?" Natigilan si Kaylan sa tanong. Ito ay direkta, tapat, at tumama sa pinakatatagong bahagi ng kanyang puso. Kailan nga ba ang huling beses na may nagtanong sa kanya niyan? Ang mga tao sa paligid niya ay laging nagtatanong tungkol sa kanyang pera, sa kanyang negosyo, sa kanyang kapangyarihan, ngunit hindi sa kanyang kalungkutan. Hindi siya sumagot ng direkta. Tumingin siya sa kadiliman sa labas. "Sa mundo ko," panimulan niya. Ang boses ay bahagyang paos. Ang kalungkutan ay isang kahinaan. Hindi mo ito pwedeng ipakita. Sa isang saglit, sa ilalim ng liwanag ng kandila, hindi sila si Kaylan de Villa ang bilyonaryo at si Luningning Sinag ang byuda. Sila ay dalawang kaluluwa lamang na nakahanap ng koneksyon sa gitna ng dilim. Isang koneksyon na pareho nilang hindi inaasahan. Biglang kumislap ang bumbilya sa itaas. Bumalik ang kuryente. Ang mahikang dala ng dilim ay biglang naglaho. Ang liwanag ay tila naglantad muli sa kanilang mga pagkakaiba. Mabilis na tumayo si Kaylan, tila nahimasmasan. "Gabi na. Matutulog na ako," sabi niya, at mabilis na umakyat sa kanyang silid. Naiwan si Ning sa ibaba. Ang puso niya ay bahagyang kumakabog. May nakita siya sa mga mata ni Kaylan kanina. Isang bakas ng sakit, isang bagay na pamilyar sa kanya. Pagdating sa kanyang kwarto, sumandal si Kaylan sa pinto at napapikit. Ang usapan na yon ay mas nakapagod pa kaysa sa isang buong araw na board meeting. Sa labas, ang dating tahimik na hangin ay nagsimulang umihip ng mas malakas. Ang mga sanga ng puno ay nagsimulang humampas sa kanilang bubong. Sa istasyon ng radyo sa bayan, isang anunsyo ang paulit-ulit na ipinapalabas, ngunit walang nakakarinig nito sa loob ng bahay pahinga-hininga. Isang malakas na bagyo ang paparating, diretso sa kanilang direksyon. Ang malakas na ihip ng hangin ay naging isang sigaw. Ang mahinang ambon ay naging isang marahas na pagbuhos ng ulan. Nagising si Kaylan sa malakas na kalabog ng bintana sa kanyang silid na paulit. Ulit na hinahampas ng hangin. Nang dumungaw siya, wala na siya ang makita, kundi ang itim na kalangitan at ang mga puno na yumuyuko sa bagsik ng bagyo. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong kabahayan, sinundan ng isang nakakabinging tunog ng pagkasira. Dali-daling bumaba si Kaylan. Naabutan niya si Ning na sinusubukang isara ang isang malaking bintana sa sala na pilit binubuksan ng hangin.
Si Bituin at Araw ay magkayakap sa isang sulok, umiiyak sa takot. "Tulungan mo ako!" sigaw ni Ning. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa ingay ng bagyo. Mabilis na lumapit si Kaylan. Ginamit nilang dalawa ang bigat ng kanilang katawan para itulak ang bintana. Sa wakas, naisara nila ito at naikandado. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Sa kabilang panig ng bahay, narinig nila ang tunog ng nababasag na salamin. "Yung bintana sa kusina," sigaw ni Ning. Habang tumatakbo sila papunta roon, isang piraso ng yero mula sa bubong ng kapitbahay ang lumipad at tumama sa isang poste sa tabi ng bahay. Ang impact ay nagdulot ng pagyanig. Isang malaking piraso ng kahoy mula sa kisame ang bumagsak diretso sa direksyon ni Ning. "Ning!" sigaw ni Kaylan. Itinulak niya ito palayo sa huling segundo. Pareho silang natumba sa sahig. Ngunit sa pagbagsak, tumama ang binti ni Ning sa isang nakausling pako mula sa sahig. "Aray!" daing niya, at nang tingnan niya ang kanyang binti, dumadaloy na ang dugo mula rito. Bago pa man makabangon si Kaylan, isa pang problema ang sumalubong sa kanila. Dahil sa pagbabago ng temperatura at sa takot, biglang nanginig si Araw. Ang kanyang mga mata ay pumuti at nagsimula siyang magkombulsyon. "Araw!" humagulgol si Ning. Sinusubukang gumapang palapit sa kanyang anak kahit naduguan ang kanyang binti. "Anak ko, tulong!" Natigilan si Kaylan. Ang eksena sa harap niya, ang babaeng sugatan, ang batang nag-aagaw buhay, ang bahay na winawasak ng bagyo, ay gumising sa isang madilim na alaala sa kanyang nakaraan. Ang gabi kung kailan wala siyang nagawa. Ang gabi kung kailan naramdaman niya ang ganitong klase ng kawalan ng pag-asa. Ngunit ngayon, iba na. "Bituin, kunin mo ang kumot," utos niya. Ang boses niya ay biglang naging kalmado at puno ng awtoridad. Mabilis na sumunod ang bata. Binuhat ni Kaylan si Araw na patuloy pa rin sa panginginig. Ang katawan ng bata ay nag-iinit, nilalagnat ng mataas. Binalot niya ito sa kumot. Tumingin siya kay Ning na pilit na tumatayo. "Hindi mo kayang maglakad," sabi ni Kaylan. "Kailangan kong dalhin ang anak ko sa ospital." Umiiyak na sabi ni Ning. "Dadalhin natin siya." Pagtatama ni Kaylan, binuhat niya si Araw sa isang braso. Ginamit niya ang isa pa para alalayan si Ning na halos hindi na maihakbang ang kanyang sugatang paa. "Bituin, humawak ka ng mahigpit sa akin," sabi niya sa batang babae na agad namang kumapit sa kanyang damit. Ang pagbukas ng pinto palabas ay isang pakikipaglaban sa hangin. Sinalubong sila ng malakas na ulan at hangin na tila tumutusok sa kanilang mga balat. Ang daan papunta sa sasakyan ni Kaylan ay ilang metro lang ang layo. Ngunit sa gitna ng bagyo, ito ay parang 1 kilometrong paglalakbay. Ang putik ay halos umabot sa kanilang mga tuhod. Nadulas si Ning, ngunit hindi siya binitawan ni Kaylan. Ang sigaw ng hangin, ang iyak ng mga bata, ang daing ni Ning, ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Lahat ay naghahalo-halo sa isang nakakabinging symphony ng desperasyon. Nang sa wakas ay marating nila ang sasakyan, mabilis niyang isinakay ang mga bata sa likod at inalalayan si Ning sa passenger seat. Basang-basa sila, nanginginig sa ginaw at takot. Pinaandar niya ang makina at ang mga headlight ay nagbigay liwanag sa daan na halos ilog na dahil sa baha. "Kailangan nating makarating sa ospital," sigaw niya, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili. Isang pangako, isang panata. Sa gabing iyon, sa gitna ng pinakamalakas na bagyo ng kanilang buhay, hindi na mahalaga kung sino ang mayaman at kung sino ang mahirap. Ang mahalaga lang ay ang mga buhay na kailangan niyang iligtas. Ang isip ni Luningning ay isang malabong panaginip. Ang mga imahe ay pira-piraso. Ang sigaw ng hangin,
Ang malamig na ulan, ang mainit na katawan ng kanyang anak, at ang matatag na bisig ni Kaylan na nakaalalay sa kanya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, puting kisame at ang amoy ng antiseptiko ang sumalubong sa kanya. Nasa isang maliit na silid siya sa ospital. Sa tabi ng kanyang kama, si Bituin ay mahimbing na natutulog sa isang upuan. Sa kabilang kama, nakahiga si Araw. May nakakabit na suwero sa kanyang kamay, ngunit ang kanyang paghinga ay malalim at kalmado na. Nasaan si Kaylan? Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot sa kanyang binti ang pumigil sa kanya. Doon niya nakita na ang kanyang sugat ay malinis na at may benda. Bumukas ang pinto. Pumasok si Kaylan. May dalang 2 baso ng mainit na kape at isang supot ng pandesal. Ang kanyang damit ay tuyo na. Marahil ay nakahanap siya ng mabibilhan sa labas, ngunit ang gusot sa kanyang muka at ang pagod sa kanyang mga mata ay hindi maitatago. "Gising ka na pala," sabi niya. Ang boses ay mas mahina kaysa sa dati. "Kumusta ang pakiramdam mo?" Hindi agad nakasagot si Ning. Ang nakikita niya ngayon ay hindi ang aroganteng milyonaryo na nagbigay sa kanila ng 10 araw na taning. Ang nasa harap niya ay isang lalaking pagod, nag-aalala at maasahan. Si Araw, iyon ang unang lumabas sa kanyang bibig. "Stable na siya," sagot ni Kaylan. Inilapag ang kape sa maliit na mesa. Nababantayan siya ng mga nurse. Mataas lang daw talaga ang lagnat niya, pero naagapan agad. Umupo siya sa upuan sa tabi ni Bituin. "Ako na ang nagsabi sa kanila na asikasuhin ang lahat. Huwag mong alalahanin ang bayarin." Tumingin si Ning sa lalaki. Sa gitna ng kaguluhan kanina sa emergency room, naaalala niya ang boses nito. Matatag, puno ng awtoridad, inuutusan ang mga doktor at nurse na gawin ang lahat para mailigtas ang kanyang anak. Ginamit nito ang kapangyarihan at pera nito hindi para sa sarili, kundi para sa kanila. "Salamat," halos pabulong niyang sabi. Ang salitang iyon ay tila hindi sapat para ipahayag ang bigat ng pasasalamat sa kanyang dibdib. Tumango lang si Kaylan, umiwas ng tingin, tila naiilang sa pasasalamat. Tumingin ito sa kanyang binting may benda. Ang sabi ng doktor, kailangan lang niyang linisin at tahiin, pero mag-iwan daw yan ng peklat. Lumapit ito sa kanya. Dahan-dahan itong umupo sa gilid ng kanyang kama. "Masakit pa ba?" tanong nito. Kinuha nito ang isang unan at maingat na inilagay sa ilalim ng kanyang binti para mas maging komportable ito. Ang mga kamay nito na sanay sa pagpirma ng mga tseke at paghawak ng mga mamahaling bagay ay naging napakalumanay. Ang pagdampi ng mga daliri nito sa kanyang balat ay nagdulot ng kakaibang kuryente sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng ospital, hindi ang yaman niya ang nakita ni Ning, kundi ang puso nito. Gabi na nang tuluyang magising si Araw. Ang una niyang hinanap ay ang kanyang ina. At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay napunta kay Kaylan na nakatulog na sa pagod habang nakaupo sa silya. Ang ulo nito ay nakasandal sa gilid ng kama ni Araw. "Mama," bulong ng bata. "Si Tito Kaylan po. Hindi niya tayo iniwan." Napangiti si Ning habang pinipigilan ang mga luha. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak. Maya-maya, nagising si Kaylan dahil sa mahinang paggalaw. Nakita niya si Araw na nakatingin sa kanya. "Tito," sabi ng bata sa mahinang boses. Isang maliit, totoong nangiti ang sumilay sa mga labi ni Kaylan. "Hey champ, welcome back." Pumasok ang doktor para sa huling check-up. "Magandang balita po," sabi nito. "Maaari na siyang lumabas bukas ng umaga. Kailangan lang po ng pahinga at iinuming gamot." Isang malaking hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Ning. Sa wakas, tapos na ang panganib. Tumingin siya kay Kaylan, gusto niyang magpasalamat muli. Ngunit ang nangiti sa kanyang mga labi ay naglaho nang makita ang pagbabago sa mukha nito. Nakatingin si Kaylan sa kanyang cellphone. Ang kanyang panga ay nanigas at ang kaunting liwanag na nasilayan ni Ning
Sa mga mata nito kanina ay biglang naglaho, pinalitan ng isang pamilyar na lamig. May kung anong panganib na paparating, isang bagyo na mas malakas pa kaysa sa bagyong pisikal na kanilang nilagpasan. Sa screen ng cellphone ni Kaylan, isang mensahe mula kay Ricardo ang nakasulat. Nabalitaan ko ang nangyari. Papunta na ako dyan para bisitahin ka. May malaki akong sorpresa. Ang mensahe ni Ricardo ay parang isang multo mula sa nakaraan na pilit bumabalik para guluhin ang kasalukuyan ni Kaylan. Pinatay niya ang kanyang cellphone. Ayaw niyang hayaang sirain ng kadiliman ng Maynila, ang liwanag, na unti-unti nang sumisibol sa probinsya. Ngayon, sa araw na ito, pipiliin niya ang kapayapaan. Ang sumunod na umaga ay taliwas sa lahat ng pinagdaanan nila. Ang araw ay sumikat ng buong ningning. Tila binubura ang lahat ng bakas ng bagyo. Pagkatapos ng huling pagsusuri ng doktor, opisyal nang idineklara na maari nang umuwi si Araw. Habang inaayos ni Ning ang kanilang mga gamit, si Kaylan naman ang naiwan para bantayan ang mga bata. Binilhan niya sila ng ice cream mula sa maliit na tindahan sa ospital. Habang pinapanood niya si Araw at Bituin na masayang kumakain, isang pakiramdam ang umusbong sa kanyang puso. Isang pakiramdam na mas matamis pa sa ice cream na yon. Kagalakan. Purong kagalakan. Tito Kaylan, gusto mo po? Alok ni Araw, itinaas ang kanyang apa. Ngumiti si Kaylan at umiling. Sa'yo na yan, champ. Bilisan mo, baka matunaw. Nang oras na para umalis, inalalaya ni Kaylan si Ning sa isang wheelchair na hiniram nila mula sa ospital. Habang tinutulak niya ito sa pasilyo at ang mga bata ay naglalakad sa kanilang tabi, isang nurse ang napangiting lumapit sa kanila. Congratulations po, sabi ng nurse kay Ning. Ang ganda po ng pamilya ninyo. Napakaswerte po ng mga anak ninyo sa kanilang ama. Nagkatinginan si Kaylan at Ning. Isang kuryente ang tila dumaloy sa pagitan nila. Walang sino man sa kanila ang nagtangka na itama ang nurse. Sa halip, isang bahagyang pamumula ang gumuhit sa mga pisngi ni Ning, habang si Kaylan naman ay nakaramdam ng isang kakaibang pagmamalaki. Pamilya. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Dahil nasira ang bahay pahinga, pansamantala silang tumuloy sa isang maliit na inn sa bayan na binayaran lahat ni Kaylan. Hapon na nang magkaroon sila ng pagkakataong mamasyal sa parke. Itinulak ni Kaylan ang wheelchair ni Ning sa isang landas na napapalibutan ng mga bulaklak. Ang mga bata ay masayang naghahabulan sa damuhan. Kaylan, panimula ni Ning, ang kanyang boses ay mahina. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa lahat ng ito. Huwag mo nang isipin yon, sagot niya. Ang mahalaga, ligtas kayo. Tumigil siya sa pagtulak ng wheelchair at umupo sa isang bangko sa tabi nito. Pinanood nila ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nagkulay kahel at rosas. Sa sandaling iyon, napagdesisyonan ni Kaylan ang 10 araw na ultimatum. Ang pader na itinayo niya sa pagitan nila. Lahat ng iyon ay wala ng halaga. Ang buhay na puno ng pera at kapangyarihan sa Maynila ay tila isang malayong, malungkot na panaginip. Ang katotohanan, ang tanging katotohanan na mahalaga ngayon ay ang pamilyang ito sa kanyang tabi. Hihilingin niya sa kanilang manatili, hindi bilang mga nakikitira, kundi bilang sila. Sasabihin niya ito pagbalik nila sa inn, puno ng pag-asa at isang bagong tuklas na kaligayahan. Bumalik sila sa kanilang silid. Ang nangiti ay nasa mga labi pa rin ni Kaylan habang binubuksan niya ang pinto. Ngunit ang nangiting iyon ay agad na naglaho. Sa loob ng silid, nakaupo sa isang silya na tila siya ang hari ng lugar, ay isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit. Ang kanyang sapatos ay makintab. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasgel. At ang kanyang nangiti ay puno ng lason. Tumayo ito
ng dahan-dahan. Kuya Kaylan, bati ni Ricardo Salcedo, ang kanyang boses ay puno ng sarkasmo. Mukhang nagkakasiyahan ka dito. Ang pagdating ni Ricardo ay parang isang malamig na hangin na biglang pumasok at pumuno sa buong silid. Ang init ng kaligayahang naramdaman nila kanina ay biglang naglaho. Agad na hinila ni Luningning ang kanyang mga anak palapit sa kanya, isang natural na reaksyon ng isang inang nakakaramdam ng panganib. Rico, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Kaylan. Ang kanyang boses ay bumalik sa dating lamig at awtoridad. Itinayo niya ang sarili sa pagitan ng kanyang pinsan at nining, tila isang pader na proteksyon. Bumisita lang, sagot ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa silid. Bawat tingin ay puno ng pangungutya. Nabalitaan ko ang tungkol sa bagyo at sa mga bago mong kaibigan. Ang kanyang tingin ay huminto kay Ning. Sinusuri ito mula ulo hanggang paa. Kawawa ka naman, miss. Mukhang napuruhan ka ng bagyo. Umalis ka na, maring sabi ni Kaylan. Teka muna kuya, hindi pa nga ako nagpapakilala ng maayos, sabi ni Ricardo. Isang mapanlinlang na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Lumapit siya kay Ning. Ricardo Salcedo, pinsan ng mabait kong kuya. Ikaw, anong pangalan mo? Luningning po. Halos pabulong na sagot ni Ning. Hindi maalis ang tingin sa pagbabanta sa mga mata ng lalaki. Luningning, ulit ni Ricardo. Tila nilalasap ang pangalan. Magandang pangalan. Nakikiramay ako sa pagkawala ng asawa mo. Nabalitaan ko, sa construction site daw na aksidente. Napakahirap talaga ng buhay. Nanigas si Ning. Paano nito nalaman? Rico, tama na. Banta ni Kaylan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom na sa magkabilang gilid. Ngunit hindi nagpapigil si Ricardo. Tumingin siya kay Ning. Ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng awa. Ang masakit pa doon, yung mga kumpanyang tulad ng sa amin. Minsan, para makatipid, binabawasan nila ang budget para sa safety equipment, mga harness, helmet, mga bagay na sana ay makapagliligtas ng buhay. Ang bawat salita ay tumutusok sa puso ni Ning. Ang alaala ng kanyang asawa na nahulog mula sa mataas na scaffolding ay bumalik ng buong buo. Tumingin si Ricardo kay Kaylan. Ang kanyang ngiti ay mas lalong lumawak. Hindi ba kuya? Yan ang tinatawag na business decision. Isang buhay kapalit ng ilang milyong piso sa tubo. Anong ibig mong sabihin? Napuno ng takot at pagkalito ang boses ni Ning. Tumingin siya kay Kaylan, naghahanap ng sagot. Umaasang itatanggi nito ang lahat. Ngunit si Kaylan ay nakatayo lang doon. Ang mukha ay namumutla. Walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Ang kanyang pananahimik ang pinakamasakit na kumpirmasyon. Doon na inihulog ni Ricardo ang kanyang huling bomba. Ang De Villa Holdings, ang kumpanya ng mabait kong pinsan. Sabi niya, dahan-dahan, para siguraduhing naiintindihan ni Ning ang bawat salita. Ang may-ari ng construction company kung saan namatay ang asawa mo. At ang desisyon na bawasan ang safety budget, galing yan sa pinakamataas. Tumingin siya ng diretso kay Kaylan. Sayang at hindi man lang nanagot ang may-ari ng kumpanya. Magaling kasing magtago ng ebidensya. Gumuho ang mundo ni Luningning, ang lalaking nagligtas sa kanyang anak, ang lalaking nag-alaga sa kanya sa ospital, ang lalaking unti-unti nang nagbubukas ng kanyang puso. Ang lalaking yon, ang siya ring dahilan ng pagkamatay ng kanyang asawa. Ang lahat ng kabaitan, ang lahat ng pag-aalala. Lahat ba yon ay isang malaking kasinungalingan? Isang paraan para pagtakpan ang isang karumal-dumal na kasalanan, ang pag-asa at pagmamahal na nagsisimula ng mamukadkad sa kanyang puso ay biglang naging lason, naging galit, naging puot. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha
Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng matinding galit. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa wheelchair, hindi alintana ang sakit sa kanyang binti. Hinarap niya si Kaylan. Ang mukha ng lalaki ay puno ng sakit at pagsisisi, sinusubukang magsalita. "Ning, hayaan mo akong magpaliwanag." Plak! Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Kaylan. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Mas malakas pa kaysa sa kulog ng nagdaang bagyo. "Halimaw ka!" Sigaw ni Ning. Ang kanyang boses ay basag sa galit at pighati. Mamamatay tao. Ang salitang halimaw ay tumagos sa puso ni Kaylan. Mas masakit pa kaysa sa sampal na iniwan ni Ning sa kanyang pisngi. Ang apoy ng galit sa mga mata ng babae ay tumupok sa lahat ng magagandang alaala na pinagsaluhan nila. Tumingin siya kay Bituin at Araw. Ang dati paghanga sa kanilang mga mata ay napalitan na ng takot at pagkalito. "Pakiusap, Ning. Hindi ganyan kasimple." Pakiusap ni Kaylan. Ang kanyang boses ay desperado. Hindi ko alam na." Ngunit ang mga salita ay nawawalan ng saysay. Kahit sa sarili niyang pandinig, ang kanyang mga paliwanag ay tunog ng isang taong naghuhugas kamay. "Huwag mo akong hawakan," sigaw ni Ning nang subukan niyang abutin ang braso nito. Umatras ito. Itinago ang mga anak sa kanyang likuran na tila pinoprotektahan sila mula sa isang mabangis na hayop. Lahat pala kasinungalingan. Ang pagtulong mo, ang pag-aalala mo, lahat yun para lang gumaan ang konsensya mo. Samamantala, si Ricardo ay nakatayo sa isang sulok. Pinapanood ang lahat nang may ngiti ng tagumpay. Ang plano niya ay nagtagumpay nang higit pa sa kanyang inaasahan. "Umalis ka," sabi ni Ning. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon na mas nakakatakot kaysa sa kanyang pagsigaw kanina. "Umalis ka sa paningin namin. Mas gugustuhin ko pang mamatay sa lansangan kaysa tumanggap ng tulong mula sa isang katulad mo." Ang bawat salita ay isang punyal na bumaon ng malalim sa dibdib ni Kaylan. Ang pamilyang ilang oras lang ang nakalipas ay itinuring niyang simula ng kanyang bagong buhay. Ngayon ay tinitingnan siya bilang isang kaaway. Ang bahay pahinga na dapat sana'y maging kanlungan niya ay naging isang impyerno. Wala nang natira para sa kanya dito. Tinalikuran ni Ricardo ang eksena. Tapos na ang kanyang trabaho. Ngunit bago umalis, bumulong ito kay Kaylan. "Tapos ka na, kuya. Sa board meeting, sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang kapabayaan mo." Hindi pinansin ni Kaylan ang banta. Ang tanging nakikita niya ay ang nawasak na tiwala sa mga mata ni Ning. Dahan-dahan, umatras siya. Bawat hakbang palayo ay tila isang pag-amin ng kanyang pagkakasala. Pagdating niya sa pinto, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Ning na niyayakap ang kanyang mga anak, umiiyak ng tahimik. Ang imaheng iyon ang tuluyang dumurog sa kanya. Isinara niya ang pinto at lumakad palayo. Lumabas siya ng inn at naglakad ng walang direksyon. Nagsimulang umambon. Ang malamig na patak ng ulan ay humahalo sa init ng kanyang mukha. Hindi niya namalayan. Ang kamay niya ay nasa kanyang dibdib. Ang pamilyar na sakit, ang pagkirot na nagdala sa kanya sa probinsyang ito ay bumabalik. Ngunit ngayon, mas matindi. Dahil hindi na lang ito pisikal na sakit. Ito ay sakit ng isang durog na kaluluwa. Sumakay siya sa kanyang sasakyan, basang-basa. Doon, sa katahimikan, habang ang ulan ay humahampas sa windshield, hinarap niya ang katotohanan. Maaring hindi siya ang direktang pumatay, ngunit ang kanyang pagwawalang bahala, ang kanyang pagbibigay halaga sa tubo kaysa sa buhay, ang kanyang pagiging bahagi ng isang sistemang walang puso. Lahat iyon ay may dugo sa kanyang mga kamay. Tama si Ning. Isa siyang halimaw na wala na ang lahat, ang babaeng minamahal niya. Ang pamilyang nagsimula nang punan ang kahungkagan sa kanyang buhay. Ang kapayapaang akala niya ay natagpuan na niya.
Lahat ay abo na. Ngunit sa gitna ng pagkawasak, isang bagay ang naging malinaw. Hindi na niya kayang mabuhay sa kasinungalingan. Hindi na niya kayang magtago sa likod ng kanyang pera. Kung ito na ang katapusan, haharapin niya ito. Pero hindi bilang si Kaylan Devilla, ang CEO. Haharapin niya ito bilang isang taong handang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang mga kamay. Hindi ang doktor niya ang tinawagan niya. Hindi rin ang kanyang sekretarya. Dinial niya ang numero ng kanyang abogado. "Henry," sabi niya, ang boses ay basag ngunit desidido. "Magpatawag ka ng press conference, mayroon akong sasabihin sa lahat." Ang conference room ng Devilla Holdings ay hindi pa kailanman naging ganito kaingay. Ang mga mamamahayag mula sa lahat ng malalaking network ay nag-aabang. Ang kanilang mga kamera ay nakatutok sa podium. Ang balita tungkol sa biglaang press conference ay kumalat na parang apoy. Ano ang sasabihin ng mailap na CEO na si Kaylan Alon Devilla? Nang lumabas si Kaylan mula sa isang pinto sa gilid, huminto ang bulungan. Ang kanyang itsura ay ikinagulat ng lahat. Ang dati laging makisig at aroganteng bilyonaryo ay mukhang pagod, may namumuong balbas, at ang kanyang mga mata ay may bakas ng puyat at kalungkutan. Ngunit sa kabila nito, meron siyang bagong aura. Isang aura ng kapasyahan. Sa isang sulok ng silid, si Ricardo Salcedo ay nakatayo. Nagmamasid, may ngiti ng pananabik. Inaasahan niyang mapapanood ang pagbagsak ng kanyang pinsan. Inakala niyang itatanggi ni Kaylan ang lahat. Isang hakbang na lalo lang magdidiin dito. Ngunit ang mga sumunod na salita ni Kaylan ay yumanig sa buong industriya. "Magandang umaga sa inyong lahat," panimula ni Kaylan. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Pinalakas ng mikropono. "Pinatawag ko kayo ngayon hindi para mag-anunsyo ng bagong proyekto o tagumpay ng kumpanya. Nandito ako para umamin." Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong silid. 2 taon na ang nakalilipas. Pagpapatuloy niya, inacquire ng Devilla Holdings ang isang maliit na construction company. Bilang bahagi ng aming cost-cutting measures, inaprubahan ko ang isang budget na nagresulta sa pagbawas ng pondo para sa kaligtasan ng mga manggagawa. Napatingin si Ricardo. Hindi ito ang inaasahan niya. "Ang desisyong yon," sabi ni Kaylan. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig, ay naging sanhi ng isang aksidente. Isang aksidente na kumitil sa buhay ng isang tapat na manggagawa, isang ama, isang asawa. Ang kanyang pangalan ay Danilo Sinag. Ibinaba ni Kaylan ang isang folder sa podium. Sa loob nito ay ang lahat ng ebidensya, ang mga email, ang mga budget proposal na may pirma ko, at ang mga report na pilit naming itinago. Ibinibigay ko ito ngayon sa inyo at sa mga awtoridad. Pagkatapos, tumingin siya ng diretso sa kamera. Tila kinakausap ang isang taong wala doon. Walang sapat na salita para sabihin ang aking pagsisisi. Ngunit alam kong ang pagsisisi ay walang halaga kung hindi ito sasamahan ng gawa. Simula ngayong araw, opisyal na akong nagbibitiw bilang CEO at chairman ng Devilla Holdings. Anunsyo niya na nagdulot ng kaguluhan sa mga reporter. Ibebenta ko ang lahat ng aking shares sa kumpanya at ang lahat ng perang malilikom mula dito. Huminga siya ng malalim. Ito na ang huling hakbang. Itatatag ko ang Sinag Foundation, isang pondo na nakalaan para tulungan ang mga pamilya ng mga manggagawang na aksidente o namatay sa trabaho. Ang unang benepisyaryo ng pondong ito ay ang pamilya ni G. Danilo Sinag, ang kanyang asawang si Luningning at ang kanilang mga anak. Ang nangiti sa mukha ni Ricardo ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng pagkagulat at galit. Hindi lang sinira ni Kaylan ang sarili nito, sinira rin nito ang kanyang mga plano. Tungkol naman sa aking pinsan, si Ricardo Salcedo, dagdag ni Kaylan, narito rin ang mga ebidensya ng kanyang mga tangkang pananabutahe at hostile takeovers sa kumpanya.
Inilapag niya ang isa pang folder. Ipinapaubaya ko na sa Board of Directors ang pagpapasya sa kanyang kapalaran. Hindi na niya hinintay ang mga tanong. Tinalikuran niya ang podium at ang magulong mundo ng korporasyon. Habang naglalakad siya palabas, sinalubong siya ng kanyang abogado. "Sigurado ka ba dito, Kaylan? Mawawala sa iyo ang lahat," sabi ni Henry. "Hindi, Henry," sagot ni Kaylan. Isang maliit, mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngayon ko palang natagpuan ang tunay na halaga. Bago siya tuluyang umalis sa gusali, mayroon siyang huling ginawa. Kumuha siya ng isang pirasong papel at nagsulat ng isang maikling liham. Isinilid niya ito sa isang sobre. Inabot niya ito sa isang pinagkakatiwalaang mensahero. "Ipadala mo ito sa Baryo Amihan. Hanapin mo ang isang matandang nagngangalang Lino Capistrano. Ibigay mo ito sa kanya at sabihin mong ibigay niya ito kay Luningning Sinag." Pagkatapos noon, sumakay siya sa isang ordinaryong taxi, hindi sa kanyang mamahaling kotse. Nagmaneho ito palayo. Walang tiyak na destinasyon. Dala lamang ang bigat ng kanyang pagsisisi at ang maliit na sinag ng pag-asang marahil sa pagtalikod sa lahat ay matatagpuan niya ang daan pabalik sa kanyang sarili. Ilang araw ang lumipas. Ang bahay pahinga-hininga ay dahan-dahang bumabalik sa dati nitong anyo. Sa tulong ng mga kapitbahay na pinangungunahan ni Mang Lino, naayos na ang mga bintanang nabasag at ang bubong na nasira. Ngunit ang katahimikan sa loob ng bahay ay mas malalim pa kaysa sa katahimikang dala ng bagyo. May isang malaking guwang na naiwan. Isang guwang na may pangalang Kaylan. Si Luningning ay abala sa paglilinis. Bawat alikabok na kanyang pinupunasan, bawat basag na pirasong kanyang itinatapon, ay tila isang paraan para alisin ang puot sa kanyang puso. Ngunit ang galit ay makapit. Ito ay isang lason na kumakalat sa kanyang buong pagkatao at alam niyang unti-unti nitong pinapatay ang Luningning na kilala niya. Isang hapon, tinawag siya ni Mang Lino mula sa bakod. "Ning, halika dali. Buksan mo ang telebisyon. Yung si Sir Kaylan nasa balita." Walang telebisyon si Ning, kaya't nagmamadali siyang pumunta sa bahay ng matanda. Sa maliit na screen, nakita niya ang pamilyar na mukha ni Kaylan nakatayo sa isang podium, napapalibutan ng mga kamera. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Inaasahan niyang maririnig ang mga pagtanggi, mga kasinungalingan. Ngunit ang narinig niya ay isang pag-amin. Isang buong pag-amin. Nang banggitin ni Kaylan ang pangalan ng kanyang asawa, si Danilo Sinag, napahawak sining sa kanyang dibdib. Nang marinig niya ang tungkol sa pagbibitiw nito, sa pagbebenta ng lahat ng yaman nito, at sa pagtatatag ng Sinag Foundation para sa kanila, ang kanyang mga tuhod ay nanlambot. Napaupo siya. Hindi ito gumagawa ng ingay. Ito ay isang dagundong, isang lindol na yumanig sa pundasyon ng kanyang galit. "Grabe yung taong yon," sabi ni Mang Lino, napapailing. Tinalikuran ng lahat. Nakatulala lang sining sa screen, hindi makapaniwala. Ang galit sa kanyang puso ay nagsimulang maghalo sa isang damdaming hindi niya maintindihan. Pagkalito, pagkagulat, pag-uwi niya. Sinalubong siya ni Mang Lino sa tarangkahan. May inabot itong isang sobre. Pinabibigay ng isang mensahero kanina. Galing daw kay Kaylan. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ito ni Ning. Pumasok siya sa loob ng bahay at umupo sa isang sulok. Ilang minuto niyang tinitigan ang sobre. Bahagi niya ang gustong sunugin ito. Ngunit mas malakas ang bahaging gustong malaman ang nilalaman nito. Dahan-dahan, binuksan niya ito. Ang sulat ay maikli lamang. Ang sulat kamay ni Kaylan ay bahagyang magulo. "Luningning, walang anumang salita o halaga ng pera ang makapagbabalik sa nawala sa inyo. At alam ko yon. Hindi ko isinusulat ito para humingi ng tawad dahil alam kong wala akong karapatan. Isinusulat ko ito para sabihing tama ka. Naging bahagi ako ng isang sistemang walang puso at ang pagwawalang bahala ko ay may katumbas na buhay.
habang buhay kong dadalhin ang bigat na yon. Ang pundasyon ay hindi bayad pinsala. Isa itong maliit na paraan para subukang itama ang isang napakalaking pagkakamali. Gamitin ninyo ito para bigyan ng magandang kinabukasan sina Bituin at Araw. Yun lang ang hihilingin ko. Sana, balang araw, makahanap kayo ng kapayapaan. Kailan, walang patawarin mo ako, walang pagmamakaawa. Isang tahimik na pagtanggap lamang ng kasalanan at isang tapat na hiling para sa kanilang kapakanan. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel, sinundan ng isa pa. Hanggang sa sining ay humahagulgol na. Ang pader ng galit na matagal niyang itinayo ay tuluyan ng gumuho. Lumapit si Bituin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Mama, bakit po kayo umiiyak? Inabot nito ang isang larawan na iginuhit nito. Isang bahay, may araw, at 4 na taong magkakahawak kamay. Siya, si Araw, si Ning, at isang mas malaking tao, si Kaylan. Mama, tanong ng bata sa inosenteng boses, masama po bang tao si Tito Kaylan? Napatingin si Ning sa kanyang anak. Paano niya sasagutin iyon? Ang lalaking dahilan ng kanilang pagdurusa ay siya ring lalaking nagligtas sa buhay ng kapatid nito. Ang halimaw ay siya ring anghel. Doon niya napagtanto ang sinabi ni Mang Lino kanina. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Itinupi niya ang sulat at itinago sa kanyang bulsa. Tumingin siya sa labas, sa daan na papunta sa bayan, ang daan kung saan huli niyang nakita si Kaylan na naglalakad palayo. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Lumipas ang ilang linggo. Ang hangin sa Baryo Amihan ay muling naging payapa. Isang ordinaryong sasakyan na nalumana sa alikabok ng mahabang biyahe ang huminto sa tapat ng bahay pahinga-hininga. Bumaba si Kaylan. Mas payat siya ngayon. Mas simple ang pananamit. Ang bakas ng karangyaan ay napalitan ng kapaguran, ngunit ang kanyang mga mata ay mas malinaw, mas kalmado. Bumalik siya para sa isang huling gawain. Ang kunin ang mga natitira pa niyang gamit bago tuluyang ibenta ang lugar na ito. Ang lugar ng kanyang pinakamalaking pagkakamali at pinakamalilinaw na sandali. Inaasahan niyang dadatnan ng isang bahay na walang tao, madilim at malamig. Ngunit habang naglalakad siya papalapit, napansin niya, ang mga bintana ay buo, ang bakuran ay malinis, at mula sa loob, may isang maliit, mainit na liwanag. Huminto siya sa tarangkahan, nag-aalangan. Dapat ba siyang kumatok? O dapat ba siyang tumalikod na lang at umalis? Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Luningning. Hindi na niya kailangan ng wheelchair o saklay. Sa kanyang mga kamay, may hawak siyang 2 tasa ng mainit na kape. Ang kanyang mukha ay kalmado. Wala na ang galit. Wala na ang puot. Sa halip, ang naroon ay isang malalim na pag-unawa. Nagkatinginan sila sa loob ng ilang segundo na tila isang kawalang hanggan. Walang nagsasalita. Ang hangin lang ang bumubulong sa pagitan nila. Sining ang unang bumasag sa katahimikan. Naglakad siya palapit, iniabot ang isang tasa kay Kaylan. Hindi niya sinabing, pinapatawad na kita. Hindi niya sinabing, salamat sa pundasyon. Ang sinabi niya ay mas simple, ngunit mas may bigat. Nag-aalala kami sa'yo. Sabi niya, ang boses ay mahinahon. Ang mga salitang yon ang tuluyang bumasag sa natitirang yelo sa puso ni Kaylan. Tinanggap niya ang kape. Ang init nito ay gumapang sa kanyang nanlalamig na mga kamay. Tito Kaylan! 2 maliliit na boses ang sumigaw mula sa loob. Sina Bituin at Araw ay tumakbo palabas at walang pag-aalinlangang niyakap ang kanyang mga binti. Niyakap nila siya ng mahigpit na para bang natatakot na muli siyang mawala. Napaluhod si Kaylan, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa bigat ng emosyon.
Niyakap niya ang dalawang bata pabalik at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang mga luha ay malayang dumaloy mula sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat. Kinahapunan, sa ilalim ng papalubog na araw, ang apat na tao ay nasa bakuran. Hindi na sila ang mayaman at ang mahirap. Hindi na sila ang may kasalanan at ang biktima. Sila ay isang pamilya. Magkakasama nilang inaayos ang isang bahagi ng bakod na nasira ng bagyo. Si Kailan, gamit ang martilyo, ay nagpupukpok ng mga pako. Si Ning ay nag-aabot sa kanya ng mga piraso ng kahoy. Sina Bituin at Araw ay masayang nagpipinta sa natapos na nilang bahagi. Ang tunog ng martilyo na may kasamang halakhak ng mga bata, ang pinakamagandang musikang narinig ni Kailan sa buong buhay niya. Tumingin siya kay Ning na napangiti habang pinapanood ang mga anak. Tumingin siya sa bahay, sa bakod na kanilang binubuo, sa papalubog na araw. Ang lahat ng perang nawala sa kanya, ang lahat ng kapangyarihang kanyang tinalikuran, lahat ng iyon ay walang halaga kumpara sa sandaling ito. Dito, sa Baryo Amihan, sa piling ng isang babaeng nagturo sa kanya kung paano magpatawad at magmahal muli, natagpuan ni Kailan Alondevilla ang kanyang tunay na tahanan. Hindi tiyakang bukas, ngunit hawak nila ang kamay ng isa't isa. At sa ngayon, iyon ay sapat na. At dito po nagtatapos ang kwento ni Kailan at Luningning. Ipinakita sa atin ang kanilang paglalakbay na ang tunay na paghilom ay nagsisimula sa pag-amin ng pagkakamali at sa pagpili sa kapatawaran. Natutunan natin na ang pinakamalaking yaman ay hindi nasusukat sa pera o kapangyarihan, kundi sa init ng isang tahanan at sa pagmamahal ng isang pamilya. Ang pag-ibig, kung tunay at tapat, ay may kakayahang buuin muli ang kahit anong nasira ng nakaraan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay mula sa una hanggang sa huling kabanata ng Ang Ating Tahanan. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwentong ito. Mahalaga po sa amin ang inyong mga opinyon. Paki-comment naman po sa ibaba kung ano ang pinakapaborito ninyong eksena at kung anong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.